Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa'yo, Madam First Lady. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa gobernador ng Bulacan. May itlog ka ba? Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ng mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Ano ang panawagan ng bayan? Mag-resign na po kayo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Kagaya nga po ng nauna nating pahayag kanina, hindi ho tayo papayag na magpatuloy ang paniniil sa atin. Kaya nga po ang nangyari po kanina sa pagkakansela ng maisog rally sa Bustos, Bulacan, hindi po tayo papayag na palipasin lang natin yan. Kaya ang ating po mga legal counsel at ang ating mga national organizers and conveners ay nagpaplano pong pag-aralan at busisiin ang mga dokumento at mga kaukulang kaso na po pwede po nating isampa sa kanila. Nang sa gayon, hindi lamang po ito para sa hakbang ng maisog. Ang lahat po ng mga Pilipino ay entitled na magpahayag ng isang mga malayang pagpapahayag gamit po ang mga lugar ng ating gobyerno, katulad po ng mga plaza, ng mga Freedom Park. So kung hahayaan po natin ito, sino po ang tatayo para po ito ay mapigilan? Alam nyo, ayaw ko po sana sabihin to Pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino, yung pagiging traidor. Tama po ba ako? Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Hindi ba pwede magbigay ng pangalan para tandaan ng mga botante kung sino ang hindi nila ibubuto sa susunod na eleksyon? Mangga! Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadidig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. Yun po. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ang inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din yung sa utang na loob, bilang leader na lang na kababayan mo ang gagamit ng pasilidad. Kapwa mo Pilipino ang humihiram ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino man bumubulong na nilalang, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana iano natin, tingnan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Diba? Paano tayo tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Yun po. Yes, hello. Maraming salamat po. Boss? Yung gusto ko sana, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan. Kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo.
So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ng mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Grabe. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez. No? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, kumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiyaman pong sabihin pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa Governor ng Bulacan. May itlog ka ba? Wala. Ito po si Sulong at Matatag na Pilipinas. Nagpapasalamat po muna tayo sa TAPS Coalition at sa mga pamunuan dahil isinagawa po ninyong hakbang ng maisog. Ayan. Alalahanin po natin na ang 8 sinag ng araw ay kinakatawan ng 8 lalawigan. At ano po ang Bulacan sa 8 sinag na ito? Naandun po sila. Sapagkat kilala po ang mga Bulakenyo bilang matapang. Ito po ay katanungan para kay Governor Dan Fernando, Congresswoman Rida Robes, papangalanan ko kayo, Congresswoman Agustina Ditse Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor Attorney, tandaan nyo po, diyan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong mapayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos, umalis na po kayo sa Malacanang. Mamaya po, murahin po. Jutang Ginames, sabi nga po. At ikaw naman, Tambaluslos, House Speaker Martin Romualdez. Suot-suot ko po, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ha? Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemized kahit po 5 duling, nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginames kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang iya kayo, hindi po kasi natuloy ang maisog eh. Dito ko ilalabas ang samaan ng loob ko sa mga yan. Wag po, ayoko po, wag po. Dito na po. Dito lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan nyo po yan. Ha? Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa iyo, Madam First Lady. Sapagkat, kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers dyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan niyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon,
April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu. Hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po. Governor, pasensya na po sa mga taga Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo. Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayag ang mga taga Bulacan. Salamat. Lilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigan. Tandaan po ninyo mga kababayan taga Bulacan, ang piliin yung leader ay merong malaking puso. Good evening po sa lahat ng... Sir MJ Mondero, Sir, SMN News. As we are having our press conference ngayon, being watched by thousands of our fellow Filipinos, yung pong PDEA agent na nagsagawa po ng surveillance na yung nirelease kamakailan ni Ma'am Maharlika, ay nagpapa-interview po at nireveal po yung kanyang sarili. And ito rin po ba, ang drug test po ba ay panawagan din ng maisog? And magfo-focus din po ba ang mga conveners sa panawagang drug test kay President Marcos Jr. in the coming next episodes po ng Maisog Defend Rally. Defend the Flag Rally po. Maraming salamat. Noong pong time ni PRRT, kakwentuhan po natin yung mga kaibigan natin sa transport sector. Pinagmamalaki nila nung time na yon, matapos mawala ang droga sa lansangan, droga sa lipunan, tumahimik din pati ang kriminalidad. Kaya ito po ngayon sa Maisog Rally, hindi lang pagtatanggol sa Mandila yung panawagan natin. Kung talagang malinis ang kredibilidad ng mga nanunungkulan, panawagan natin sa ating Pangulong BBM, ipakita ang tunay na pagiging pinuno. Ilabas po natin, tayo mismo hinahamon po kayo ng sambayan ng Pilipino. Magpa-drug test po tayo kung talagang hindi totoo ang sinasabi at mga ipinapakitang ebidensya laban sa inyo. Kung hindi po natin mapapatunayan yon, ano po ang dahilan kung bakit pa tayo nasa katungkulan? Patunayan po natin, kung ang atin pong dating Pangulong PRRD ay pinaglalaban ang laban kontra droga, pakita natin na tayo din kontra droga sa pamamagitan po ng personal na pagpapakita ng drug test. Magpa-drug test po tayo na walang walang ibang implikasyon. Sa luneta po, mas maganda. Pero pilitin po natin na hindi makontamina. Dahil kung talagang hindi totoo, buong-buo po ang ebidensya dapat makita ng taong bayan. Pakita po natin yon. Kung walang droga sa katawan, maniniwala kami sa inyo. Pero kung meron, tanungin niyo po yung sarili niyo kung dapat pa ba kayong manatili sa inyong posisyon. Alam nyo, nalilimutan po ng mga taong ito yung salitang a public office is a public trust. Sila po ngayon ay nahaharap sa napakatinding akusasyon ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po natin, nalilimutan natin na yan po ay isang uri ng tinatawag po natin na public trust. Ang issue po dyan ay ang pagtitiwala ng taong bayan. No? Kaya meron na pong nagagawa sa ating pagkukulang ang ating gobyerno at meron na po may nagagawa na po siya sa atin na kasalanan. Ano po ito? Ito po ay ang paglilihim. Inililihim po nila ang totoong kwento sa mga paratang.
sabihin ko yung napakakawawa naman natin, napakawalang kwentang tao naman tayo, no? Napakawalang kwentang bansa na ang leader natin ay lulong sa droga. Do we not deserve better? Diba? I mean, yung mga sundalo natin, nag-aalay ng buhay. And tayo dito, kahit na papano, tinatry natin yung maging best natin. Pero itong Pangulong ito, kung siya ay lulong sa droga, napakasakit isipin na ang leader natin, drogista, ng Commander-in-Chief ng AFP, hundreds of thousands na mga sundalo, ay drogista. Napakasakit, di ba? So, ayaw natin kung siya ay talaga nagmamahal sa bayan. Nasasaktan tayo dito sa akusasyon na ito. He should lay our worries to rest. Magpa-drug test siya. No? Hanggang ang issue po sa droga ay hindi nasasagot. Ito po ay isang kaso ng betrayal of public trust. Ito po ay isang may mabigat na kaparusahan. Pwede pong itong mauwi sa impeachment. Kaya mas mabuti, ano ang panawagan ng bayan? Mag-resign na po kayo.